Hi, I'm Judy Di Mayuga. Welcome to Judy Journey. Dito, we talk about fitness, life, and everything in between. Age is just a number, but growth is forever. Kaya, stay strong, stay motivated, kita-kit sa ating journey. Magandang umaga! Uy, alam nyo ba, meron tayong masayang papasyalan ngayong araw na ito. Ito, ever since bata ako, talagang pag nagpupunta kami dito, talagang happy camper yung pakiramdam ko. Happy place talaga siya for me. Ito ay ang Divisoria. Ayan. So, I hope yung special effects natin sa text mamaya gumana pag inedit ko na to. Para mukhang magical talaga. Ayan, nalaglag pa yung aking suklay. Samahan niyo muna ako habang ako ay mag-aayos. Siyempre, dapat paglalabas tayo ng bahay, kahit pa paano naman ay fresh pa rin tayo, diba? So, kahit pa paano maglagay tayo ng konting pulbos, konting lipstick at konting cheek tint para hindi naman tayo maputlang tingnan. Siyempre, personal choice naman yan. Yung iba, hindi naman talaga mahilig mag-makeup or maglagay man lang ng lipstick. Okay lang yan. It's a personal choice. Pero ako, hindi talaga ako sanay ng lumalabas ng wala man lang lipstick. So, talagang nakasanayan ko na. Which is funny. Kasi nung bata ako, hindi ako mahilig mag-makeup, hindi ako mahilig mag-ayos. Ewan ko nga nung graduate ako ng high school, nung nasa college na ako, yung mga nakakasalubong kong mga schoolmates noon sa high school, mga kaklase, younger or older batches, pag nakikita nila ako, sasabihin nila, hindi ko alam kung compliment ba yun or something. Judy, hindi kita nakilala kasi nag-aayos ka na. Parang napapaisip tuloy ako, ganun ba talaga kalala ang itsura ko nung high school? Pero one thing's for sure, sobrang payatot ko noon. Pero yun, nagkalaman na tayo, kaya lang nasobrahan naman ang ating laman. Kaya ngayon tayo ay nagja-jeta at nag-e-exercise. So, hindi na crash diet. Ayaw natin ng crash diet. Ayaw ko na hindi kumakain. Hindi siya healthy sa akin. So, talagang kailangan lang talaga ay proper nutrition. So, yun ang gagawin natin. Pero, ayan. Masyado akong nawiwiling dumaldal. Baka matagalan tayo sa ating pag-aayos. So, nakapagpulbos naman ako. Ilagay muna tayo ng cheek and lip tint. At gusto kong pasalamatan ang aming mga inaanak sa kasal. Sila Isul and DA, maraming salamat sa multipurpose mousse na ito. First time ko magkaroon ng ganitong brand. Ito ay from Squad. At ang color nito ay bubbly. Actually, hindi ko to first time nagagamitin. Nagamit ko na ito kahapon. At gustong-gusto ko tong kulay na ito. So sa aming mga inaanak, maraming salamat sa inyong regalo sa akin. So, ito ang aking gagamitin sa pamamasyal. Multipurpose. Yan. Ang ganda nung texture niya, ang bango pa. Hindi siya malagkit. Ang smooth ng texture niya. Ayan, dahil ito ay multipurpose, lalagay din tayo sa ating cheeks. Ayan, parang napadikit yata sa aking buhok. Sorry. Ayan, so timplahin muna natin. Medyo titingin lang ako sa salamin kasi parang hindi ko natatansya pag nakatingin ako sa camera. Ayan, ang ganda ng niya. Ang sarap niya i-blend, oo. Ito ay magaan lang, hindi siya malagkit sa pisngi. So yan, diba? Hindi na tayo mukhang maputla. Maraming salamat muli, DA and Isul, sa aking makeup ngayong umaga. And magsimpleng ponytail lang tayo. Dahil maglalakad tayo sa araw na ito, ayokong masyadong mapagpapawisan. And usually kapag nakalugay ang aking buhok,
mas prone ako sa init, sa pawis, at para din hindi ako distracted. Sa aking pamamasyal. Ayan, naiwan ko yung isang ipit. Sa aking paboritong, isa sa mga paboritong pasyalan. Yan. Ponytail tayo. At, last finishing touch. Ito mula naman sa, hindi ko alam kung tama ang pronunciation nito kasi French brand ito. Yves Rocher. Yves Rocher. Please let me know kung paano ito ipopronounce. So, ito ay multipurpose perfume mist. Pwede din siya sa buhok. Pwede sa katawan. So, yan. Para fresh. Diba? Yan! I think ready na tayo. Tara na! Punta na tayo sa Divisoria! Yan, ako, tayo ay naka-face mask. Papunta sa Divisoria kasi lately daw ay uso ang trangkaso. So, as part of our protection sa pagpunta sa matataong lugar, tayo ay nakasuot ngayon ng face mask. Tayo sa heart ng Binondo. Ay nako, at alam niyo ba, pagdating sa Binondo, maraming masasarap na kainan. Pero kaya tayo magsusubukan itong mga pagkain. Traditional ka kumain, no? Ang saya niya tignan, napaka-colorful, napaka-festive. Okay na buhay ang energy ng tao.
Nakabalik na muli ako ng bahay. At I think ramdam na ramdam niya yung saya ng aking pakiramdam dahil sa aking pamamasyal sa Divisoria. Nako, nakakatuwa talagang bumalik sa Divisoria kasi lalo na sa panahon ngayon no, na ang taas ng inflation, talagang pag magpunta ka sa Divisoria, ang pera mo ay kaya mong banatin. At ang sabi nga nila ay halos lahat na nga ng kailangan mo sa buhay para mabuhay ka ng maayos ay nandun na, makikita mo na sa Divisoria. So busog na busog yung aking mata, busog na busog ang aking kalamnan. Kalamnan ba? O sikmura pala. Busog na busog pala ang aking sikmura dahil sa aking pag-iikot sa Divisoria. Ramdam na ramdam ko yung energy ng tao. Talagang kita mo yung hustle and bustle ng mga tao na kahit linggo, no, ay hindi nagpapahinga ang Divisoria. Siguro mga special occasions lang katulad ng Holy Week o kaya ay araw ng Pasko, araw ng Bagong Taon, doon lang siguro siya nagpapahinga. Pero halos araw-araw buhay ang Divisoria at nakakatuwang maging bahagi nun ngayong araw na ito. Kaunti lang na dinala kong pera pero hindi ko naramdaman na kulang yun kasi sa totoo lang yung baon kong pera may sukli pa nga at marami akong inuwing pasalubong kay Jason. So ipapakita ko lang sa inyo yung ilan sa mga natuwa akong nabili ko dahil nga nagpunta din kami hindi lang sa Divisoria actually kundi sa Manila Chinatown, sa Binondo. Yan. I hope ay kung hindi pa kayo nakakapasyal doon, ay pasyalan nyo siya. Napakasayang lugar. Lalo na, no, malapit na yung Chinese New Year, so siguradong yun ay mas makulay pa. Hopefully, may time akong makabalik doon during the Chinese New Year. Definitely, kung ano yung energy ng tao ngayon, araw na ito, ay higit na mas marami pa sa araw ng Chinese New Year. So, yan. At kasama ko ngayon, Pablo, si Pablo. Pablo. Hello, Pablo. Kukunin ko muna si Pablo. Ayan. Mag-hello ka muna, Pablo. Hello, Pablo. Ayan, kasama ko si Pablo. Hi. Nagalaw niya yung ating camera. Hi, Babs. Ang aming cute na pusa. Para pa sa nagsismile, oh. Ayan, ibababa mo na kita, Pabs. Ayan, ako nakikihelo sa atin si Pablo. So, ayan na, ipapakita ko sa inyo yung ilan sa mga pinamili ko. Ngayong araw na namasyal ako sa Divisoria. Isa na rito ay itong charan egg roll. Alam niyo ba, itong malaking kahon na ito, 320 pesos lang to. Doon sa Chinese grocery store na napasyalan ko. So nakakatuwa kasi ilang araw na akong nagkikrave ng egg roll pero yung nakikita ko sa mga grocery parang namamahalan ako. Pero dito no, this big box of egg roll is only 320 pesos. Ano pa? Nako, ito. Para to sa siguro baka nakaka-relate yung iba sa akin dito. Ito talaga childhood memory to eh. Itong Half Flakes. So pagpasensyahan nyo na, nabawasan na namin to. Kasi as soon as nabili namin to ay naglalakad kami, nilalantakan na nga namin. So bawas na siya. Pero alam nyo ba ng bata ko, hindi ko alam kung may makikita pa akong picture nitong Half Flakes. Hindi pa nga ganito kalaki yung Half Flakes na nabibili namin noon. Mas maliit dito, higit na maliit. At nung nakakita ako ng ganito kalaking Half Flakes, parang as a kid, parang wow, parang big time ka na nung panahon na yun pag ganito kalaki yung Half Flakes na meron ka. So ito ay pinagbibigyan yung ating childhood, yung inner child. So yeah, Half Flakes, napakasarap niyan. Natikman nyo na ba tong Half Flakes? Yan, favorite na favorite ko yan, namin actually, sa aming pamilya. Ano pa yung ilan sa mga nabili ko? Yan, papakita ko sa inyo. Yan, ito, sesame candy. So, mahilig din ako sa mga pagkain na may sesame flakes. So, nung nakita ko to dun sa grocery, ay hindi ko pinalagpas. Hindi ko pa actually ito natitikman. Curious ako dito. Para feeling ko masarap yan. So, na-try nyo na ba yan? So, excited ako matikman ito. Mamaya magkakape kami. At susubukan namin yung egg roll at
saka ito, no? And last, ito, my ultimate favorite na kapag madadaanan ko ito, hindi pwedeng hindi ako bibili. So, minsan swerte ako sa mga groceries sa mall, yung mga, may Chinese groceries din sa ibang mall, minsan may ganito silang tinda. Minsan nauubusan ako eh. So, kaya talaga pag nakakita ako na may stock, talagang bumibili ako ng at least isa. Kilala niyo ba itong pagkain ito? Itong matchang! Nako, napakasarap nito. Ito ay steamed na rice, flavored rice. Hindi ko alam kung ano yung sangkap na ginagamit nila, pero napakasarap ng rice nito. At complete food na ito kasi may ulam na siya sa loob. At kita nyo naman, no, malaki itong matchang na ito. 125 pesos. Hindi ko pala nasabi yung presyo ng iba. So, itong sesame candy is 100 pesos. I think it's 125 pesos din yata. And the half flakes, this is 100 pesos. So, ang dami-dami na niyan, no? 12 pieces na half flakes, 100 pesos. Pero ito, dito ako pinaka-excited. So, ito na yung magiging hapunan ko ngayong gabi. So, yan. Yan ang ilan sa mga nabili ko sa Divisoria. So, yan ang kwento ko sa inyo, no? Nag-adventure ako sa Divisoria. At hopefully soon, makabalik ako doon. Kasi talagang busog na busog yung aking mata doon. Ang sarap bilhin. Kaya lang ang katotohanan ay may budget din tayo. So, hindi natin pwedeng mabili ang lahat. At kasi mahirap na, no? Baka yung ating budget naman for the month ay maabala. So, magkaroon tayo ng problema sa pagbabudget. Yung sapat lang ang aking dinala. And I'm so glad na meron pang ang sukli, no? Yung ating baong pera. Kayo ba? Namimili din ba kayo sa Divisoria? Ano ang paborito nyong mga secret sa Divisoria na baka hindi ko pa alam at magandang masubukan ko din? Kasi para sa mga susunod na pasyal sa Divisoria, yun naman, yung mga papasyalan natin, ayan, nabulol na tayo. Yung mga hidden secrets pa, o secrets of Divisoria. Yan, so baka pwedeng i-share nyo yan at para sa susunod na pasyal natin, hopefully yun naman na maging tema ng ating adventure. At maraming salamat at pinanood nyo yung buong vlog natin na ito. Hanggang sa susunod, mga kapatid, basta tatandaan natin, palagi tayo dapat maging malakas, no? Dapat motivated tayo. Lalo na sa katulad ko na hindi naman pinanganak na eredera, kailangan talaga magsikap sa buhay. At lagi lang natin tatandaan yon na basta lumaban lang tayo ng patas, lagi yang may kaakibat na biyaya sa huli. Maraming salamat. Maglalambing ako sa inyo Baka pwedeng i-subscribe nyo ako, no? I-follow, i-share. And I'll see you again sa next vlog dito sa Judy Journey. Paalam!